Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Yan, muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. At good morning din po sa mga kasama po natin sa ating online service. We're blessed to have you with us this morning. And allow me to read Psalm 63 verses 2 to 4. Sabi po dito, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. And I believe po, sa buong linggo pong ito po at sa mga nakaraang araw po, we have experienced God's power to move in our lives. Amen po ba doon, church? And I believe po at ating Panginoon po ay faithful enough para po sa ating buhay. Amen po ba yan, church? Kaya pwede ba ngayong umaga, bigyan mo ng mataas at malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God! We praise your holy name. We praise you in the sanctuary, Panginoon. Hallelujah! You clap your hands for the Lord. Hey! Hallelujah, we praise you, Lord God. You are worthy of every praise. Can you sing this morning to the Lord? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Can you sing hallelujah? Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Pwede ba minsan pa awitin mo sa Panginoon? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Pwede ba ngayong umaga we declare God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Sing God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Can you sing one more time? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Can you sing hallelujah? Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Can you declare God my Savior? He is God my healer, God my deliverer. Declare, yes He is, yes He is. Sing, God my Savior, hallelujah. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes. For the last time we sing.
Every praise is to our God. Every word of worship with one. Can you lift your voice? Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our glory. Hallelujah. Every praise. Every praise. Sing. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Come on, church. Can you give him the praise? Hey! Sino po dito magsasabi ang God po niya ay faithful sa kanyang buhay? Can you hear a shout of amen? We sing our praise in the valley, praise on the mountains. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. You sing, I praise when outnumbered, praise when surrounded. My praise is the waters, my enemies drowning. Can you declare, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise you, Lord. Oh, my soul. Sing praise. Praise you, Lord. Oh, my soul. Sing the praise. I'll praise when I feel it. I praise when I don't. Declare, I praise cause I know you're still in control. Our praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Can you sing? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my. Can you wave your hands for the Lord? Praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh my soul. Can you clap your hands higher for the Lord? Church, if the Lord has been faithful to you this morning in your life, can you sing the song with me? Can you declare His praises? I praise cause you're faithful, praise cause it's true, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause it's true, praise cause there's nobody greater. We sing, I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause it's true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Sing praise the Lord. Oh my. Can you wave your hands for the Lord? Praise the Lord. Oh my. Say praise, praise the Lord. Oh my. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my. I will be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Can you sing to God? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I will be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing praise, praise the Lord. Oh my soul. Come on, church. Can you give Him
You're worthy of every praise. Ikaw ay karapat-dapat ng aming papuri, ng aming pagsamba. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang itinataas. Wala kaming ibang pinapupurihan kung hindi ang pangalan mo. Truly, you are worthy of every song we could sing. You are worthy of every breath that we could breathe. We praise your holy name. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Can you sing the name of Jesus? Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, sing worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Can you sing holy? Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Can you just declare? Jesus, the only one who could ever say, sing worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Can you just sing, he is holy? Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to Joseph. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me in your heart and lead me in your love to those around me. Oh God, you're worthy. Can we sing to God this morning? And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in
Can we sing one more time? You are beautiful beyond description. Oh yes, oh God. Too marvelous for words. You're wonderful. So wonderful for comprehension. Hallelujah. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. We sing majesty enthroned above. Lord, I stand in awe of you. We sing to you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. We sing, Lord, I stand in awe of you. Hallelujah. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of. Can you lift your voice and sing? Lord, I stand. Just lift your voice to the Lord this morning. Stand in awe in His presence today. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Hallelujah. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Can you sing to God? I stand in awe of you. I stand in awe of you. God, we stand in awe. Oh God, we stand in praise before you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Church, can you just lift your hands to God this morning? Pwede ba itaas mo yung mga kamay mo yan? In sign of worship for this morning. In sign of thankfulness. You just lift your hands and praise in awe of His goodness, of His faithfulness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dear God, our hands are lifted high to you this morning. In praise, in thanksgiving, in worship sa pangalan mo, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, for you have been faithful and you continue to be faithful in our lives. So, Lord God, we just stand in awe. We just praise your holy name in this place. At Lord God, ang dalangin ng aming puso sa umagang ito, Panginoon, ay ma-encounter ka pa namin, Panginoon. Allow us to encounter you, Panginoon. Let there be no form of distraction, Lord God, to hinder us to hear, Lord God, your word today. Allow us, Lord God, to have an open mind and an open heart, Lord God, para makinig, Lord God, ng iyong word at ma-encounter ang iyong presensya, Panginoon. And we just carefully bring back all the glory, all the honor, and all the praises to your most holy name. And in Jesus' name we pray, amen and amen. Pwede ba natin bigyan ng mataas at malakas sa palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah!
Hallelujah. Sige po, tayo po yung makakaupo na po. God bless you. Amen. Maraming salamat sa inyo, worship team, for ushering us into the presence of the Lord. At nawa po ay lukuban at punuin ng Espiritu ng Diyos, ng Kanyang glory, ang atin pong pagtitipon at pagsamba ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Di ba kay sarap pumasok sa presensya ng Diyos? Amen po ba yun? Para tayo sumasamba sa Kanyang paanan. At tayo po ay nakakapasok lang sa presence ng Panginoon. Nakakaharap lang tayo. It's because of what Jesus has done on the cross. Kaya po meron tayong mamayang communion to remember what Jesus has done. To remember mismo ang ating Panginoong Jesus. And thank God for His grace sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon sa ginana po kahapon na Growth Conference sa ng COG Manila District. Ginawa po sa PhilInvest tent sa Alabang. At marami po tayong mga delegates na naka-attend po doong kahapon. And salamat sa mga tinuro ginawa ng ating Panginoon. Napakaganda na tayo po ay nakaka-attend sa mga ganitong gawain dahil pakinabang po ito sa atin. Hindi po kalugihan ang tayo ay uma-attend sa ganitong mga gawain sapagkat tayo po ay napapalakas, and also it helps us grow spiritually. At namimit pa po natin ang iba po nating mga kapatid sa Panginoon. At meron po tayong mga family, from Bulacan. Yan. Ma'am Helen, pwede ma-invite mo kayo tumayo with your kids. Yan. And welcome po. First time po nila naka-attend sa church from COG Muzon, Bulacan. At ngayon kasama po natin. Umattend din po sila kahapon sa Growth Conference sa Alabang. Maraming pong salamat and God bless you po. Praise the Lord. And kung na-miss man po ninyo yung event kahapon, but meron pa pong opportunity, maka-attend po tayo this coming July. Sabi mo nga, July. Yan, meron po tayong another conference. At ito po ay hindi lang pang-district, kundi ito po ay regional. Okay, mas malawak po ito na kung saan mas marami po ang pwedeng maka-attend. And kayo po ay, if you are interested, pwede po kayong makasama with your family. Pwede po yan. And kung kayo po ay gusto po maka-attend po dito, makipag-ugnayan lang po kayo kay Pastora Annie para po sa details mo nito. Actually, nandyan po sa ating bulletin board ang poster ng event po na yan, Forward. Yan po ang tema po doon, No Stepping Back. And so kung kayo po ay nag-iisip na makasama po dito, 3 P. Ang una po natin dapat gawin, una ay pray for it. Ipanalangin mo yan, na makasama ka dyan. Pangalawa, plan for it and prepare for it. Yan pong ating pong regional event sa nagagawin sa Baguio. Sino po ang gusto makapunta ng Baguio with your family? O kung hindi pwede ang family mo, ikaw mismo. Pwede po yan. Mali po, ipanalangin po niya na makasama po kayo. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, sama tayo sa Baguio sa July. Ayan. Okay ba yun? Okay po. Maganda po na tayo ay magkasama-sama po sa event po na yan, and mas marami, mas maganda po yan. Hallelujah. Pwede po ba ang minsan pa sa ating pagpapatuloy, bigyan po natin ang ating best clap offering, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan po ninyong magbigay ako sa inyo ng 2 katanungan sa ating pagpapatuloy. Number 1, do you want that there are people who care for you? Gusto mo ba na may mga taong nagmamalasakit sa'yo? Yung may mga nagpe-praise sa'yo, may nagmamahal sa'yo ng totoo. May nakauunawa sa iyo. And I believe, bawat isa po sa atin ay gusto po natin yan. Now, my second question is this. Do you want that you yourself, ikaw mismo, you care for others also? Kung kanina, gusto po natin, mayroon pong nagkikare sa atin. And ngayon naman, ay gusto mo ba na ikaw ay nakakatulong sa iba?
Gusto mo ba na ikaw ay nagiging blessing sa ibang tao? At gusto mo ba na ganito ang Church of God City of Makati? Parang walang nag-amen. Ano po? Gusto mo ba? Gusto mo natin na mangyari po yun sa church mo natin. Ito po ang isa sa ating church vision, that everyone is connected in the small group where we care for one another. Sabi mo, we care for one another. Pangalawa po, that we grow together and we are glorifying God together. At ito po ay ang mga bagay po na ito ay nakapaloob doon po sa ating pangitain na nangangalaga. Nandiyan na po tayo sa last part ng ating pong tinatalakay sa ating vision na nangangalaga. In other words, diyan po sa small group yan, diyan po tayo ay mas na-express po natin o tayo po mismo ay nakakatanggap ng pag-care. Ano po, we go together, sama-sama tayo lumalago, at the same time, sa atin pong pag-fellowship na yan, ay nabibigyan po natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. So, ang pangarap po natin ay maramdaman po, maranasan ng bawat isa na meron silang spiritual family where they are really belong and feel loved. Yun po ang gusto po natin, pakitain po natin na ang bawat isa sa church, ang feeling nila talagang welcome ako dito, pamilya ko talaga ito, at naramdaman nila yung totoong pag-ibig ng Diyos buhat sa bawat isa na ipinapadama po natin. Kasi nga po, itong church ito, itong ating spiritual home, na kung saan tayo po ay minamahal, tayo po ay tinatanggap, tayo po ay tinuturuan, hinuhubog, at tayo po ay nagtutulungan. At bago po natin ipagpatuloy itong part po na ito, ay dadalhin ko po muna kayo sa aspeto ng pangangalaga ng Diyos sa atin. Sabi mo nga, pangangalaga ng Diyos sa atin. At I entitled this message, ngayong umaga, Jesus cares for you. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi? Jesus cares for you. Sabihin mo din yan sa iyong sarili, Jesus cares for me. Sino po sa inyo ang totoong naniniwala sa statement na yan? Totoo ba na pag sinabing, Jesus cares for me, naniniwala ka pa talaga? Sinasampalatayanan mo ba talaga yan na si Jesus ay nagmamalasakit o kinakalinga ka? Paano to sa mga sitwasyon na hindi okay? Paano kung down na down ka, feeling mo parang mag-isa ka lang, parang wala kang kasama, parang walang dumadamay sa'yo? Paano doon sa mga sitwasyon na parang hindi mo malaman kung saan ka kukuha doon sa pangangailangan mo? Paano doon sa sitwasyon na sinabi ng doktor o result ng iyong laboratory? Sabihin ng doktor, hindi magandang balita. Paano doon sa mga sitwasyon na parang madilim? Masasabi mo bang, Jesus cares for me? Madali magsabi na, Jesus cares for me, doon sa sitwasyon na yung wallet mo, daming laman. Pagbukas mo ng rep, puno. Hindi lang tubig ang laman. Hindi lang yelo. Naintindihan po natin yan. Pero doon sa sitwasyon na hindi okay, masasabi ba natin ng may katotohanan, hindi bibig lang, galing talaga sa puso, Jesus cares for me. At sa atin pong pagpapatuloy po niyan, tayo po muna ay manalangin. Father, allow us, Lord, to hear your word na galing po mismo sa iyo. Gamitin mo lang ko, Lord, instruments sa pag-share ng yung word. And I ask, Lord, give us understanding sa yung word. Matanggap po namin ito, Lord. Please, Lord, hindi namin ma-miss yung nais mong ituro at gawin sa amin ngayong umaga. May blessing ka na nakalaan sa amin. May purpose ka, Lord, kung bakit kami narito ngayong umaga. Maging sa mga nanonood ngayon online. And we ask, Father, ma-receive talaga namin, Lord. Di namin ma-miss, Lord, yung pagpapala mo na nakalaan sa amin ngayon. Kaya Lord, gamin mo pong open ang aming minds and hearts for your word.
And I ask, Lord, for your anointing sa bawat isa, Lord, sa pakikinig sa iyong mga salita. And Lord, hayaan mo sa moment na to as we, Lord, receive your word, as we hear your word, may it bring glory to your name. So make our hearts right, Lord, before you, glorifying your name. Holy Spirit, take control sa moment na ito, Lord. As you fill this place, this sanctuary, with your glory. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Isa pa mong palakpak ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Pag hindi natin naranasan o hindi natin gaanong nauunawaan ang pangangalaga ng Diyos sa atin, mahihirapan tayo or possibly hindi natin magagawang mangalaga sa isa't isa. Kasi ang madalas nga po nating nababanggit, ang maibibigay lang natin ay kung ano ang meron tayo. We can give love to others when we don't feel we are loved. We can give care to others when we are not cared for. Kaya mahalaga po na ating naiintindihan, naunawaan ang mga ginawa at patuloy pang ginagawa ng Diyos sa atin. So maulit ko po ang tanong na ito. Do you believe? Do you really believe that Jesus cares for you? At tandaan po natin, ano po, sa panahon na tayo po ay na down, na tayo po ay feeling nag-iisa, na problema, at tayo po ay nakakapagpatuloy pa rin. Tayo po ay nakakatayo pa rin. It's because of the grace of the Lord Jesus Christ. Hindi po dahil malakas tayo. Hindi po dahil talented tayo. Hindi po dahil feeling po natin blessed tayo. It's because of what Jesus has done for us. At dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, dito po dumadaloy ang grace niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So dahil po dito tayo po ay sinusustain ng Panginoon. Ano po, nakasabi ko, nakakapagpatuloy tayo dahil nandiyan ang kanyang goodness, nandiyan ang kanyang love and care sa bawat isa sa atin. Tingnan mo natin ang sabi ng salita ng Panginoon. At ito po yung ating text from 1 Peter chapter 5 verse 7. At ito po ang sinasabi in the Amplified. Casting the whole of your care. Balikan po muna natin yung first word. Ano po yung first word? Casting. Ano po ang Tagalog ng casting? Inihahagis or sabihin po natin ihagis, ibigay, ipasa. Ano daw po ang ating ipapasa? Ang ating ibibigay sa Panginoon? The whole of your care. Ang lahat ng iyong mga alalahanin. Kasama po dyan yung ating mga pangangailangan, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating nararamdaman. Sabi niya, all your anxieties, all your worries. Ngayong umaga, may mga anxiety ka ba, worries? Sa iyong physical na katawan, sa iyong pangangailangan sa pamilya and so on, sa trabaho, sa school, all your concerns. Yan sabi sa all your concerns, nakapaloob na po lahat. Once and for all, minsanan, ibigay mo na, sabihin, ibigay mo na ng buo. Ibigay mo ng lahat. Huwag ka nang magtira. Yung mga alalahanin mo sa buhay, ibigay mong lahat ng minsanan on Him. Kanino na yon? Sa Panginoon, for He cares for you. Bakit mo ipapasa sa Kanya ang iyong mga problema? Kasi He cares for you. At yung pag-care daw po ng Panginoon, ay sabi niya, He cares for you affectionately.
may affection, may damdamin, may emosyon, may pagmamahal. And cares about you watchfully. Ano yung sabihin ng watchfully? Nandun po yung hindi natutulog ang Diyos kasi pinagmamasdan, binabantayan at iniingatan ka ng Panginoon. He cares for you affectionately. Ibig sabihin, doon sa mga sitwasyon mo, sa pangangailangan mo, nagkikare ang Panginoon at sa iyo mismo. He cares about you. He cares for you. Yan po ang ating, alam ng Panginoon yung ating pinagdadaanan. Alam ng Panginoon ang ating nararamdaman. Alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. That's why, minsan inaalaw tayo ng Panginoon sa kanyang dumaan sa mga sitwasyon na tayo nangangailangan. Para lumapit tayo sa Kanya at magtiwala sa Kanya. It means, ang pag-care sa atin ng Diyos ay hindi po tulad ng pag-care ng sino mang tao kasi ang pag-care po ng tao is limited and conditional. Pero ang pag-care po ng Panginoon ay bigay todo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, bigay todo? Bigay todo. Ganyan. Kung mag-care ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, tingnan po natin ang isa sa mga katangian ni Lord para sa kanyang mga anak in the Old Testament. In Psalm 23 verse 1, ito po ang declaration ni King David. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. At dahil kinikilala ni King David na ang Panginoon ang kanyang pastol, sabi niya, I have all that I need. Meron ako ng lahat ng aking pangangailangan. In other version, I shall not want. Hindi ako mangangailangan dahil mayroong great provider at yun ay ang kanyang pastol, ang Panginoon. David acknowledged the Lord as the shepherd of his life. And because the Lord was his shepherd, He provided for all his needs. So, pag ang Panginoon po, ang Panginoon ang ating pastol, hindi kanya pagkukulangin. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo niyan, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon? At ulitin ka po, nabanggit ko kanina, kung sakali man na dumanas tayo, and I believe lahat tayo dumadanas, ng mga ilangan. Tama po ba yun? Kasi nga, gusto po natin patunayan yon ngayon. Lahat po ba tayo yung nangangailangan? Taas nga po ang kanang kamay ng mga nangangailangan. Ayan. Yes, nangangailangan tayo ng pera, nangangailangan tayo ng pagmamahal, nangangailangan tayo ng kalinga, nangangailangan tayo ng acceptance. Marami po tayong pangangailangan. At kung dumaan tayo doon sa pangangailangan na hindi mo alam kung paano matutugunan ang pangangailangan na yun, dumating ka sa sitwasyon na may karoon ka ng sakit na even doktor, hindi mo alam kung gaano pa ihahaba, idudugtungan na iyong buhay. Kasi malala. Doon sa sitwasyon na parang wala nang tumutulong sa'yo. Bakit nasabi, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Pero tayo, nakinikilala din natin, ang Panginoon ang aking pastol. Pero nakakaranas tayo ng pangangailangan. But actually, even David, marami po siyang karanasan na siya nangailangan ng tulong ng Panginoon. Pero tulad po nabanggit ko kanina, masan inaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa ganyang mga sitwasyon para i-test tayo or para alamin ng Panginoon paano tayo mag-respond pag dumaan tayo sa ganong sitwasyon. Na masasabi pa rin ba natin na may pananampalataya na galing sa puso natin, the Lord cares for me. Jesus cares for me. Kasi nga, ulit sinabi ko na, madaling magsabi, mahal ako ng Panginoon, kinecare ako ng Panginoon, kasi blessed ang buhay mo. Pero yung feeling mo hindi ka blessed, doon tayo natetest, ano ang pagtingin natin o pagkilala sa ating Panginoon. And because David declared and acknowledged that the Lord was his shepherd, ang sabi po niya in verse 6, i-jump ko na po doon sa last
verse ng chapter 23, sabi niya, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. Naranasan ni David na hindi lang po material na bagay ang ibinibigay ng Panginoon, kundi ang kanyang goodness and unfailing love. Sabi ba, goodness and unfailing love. Ipinamamalas po ng Panginoon ang kanyang goodness sa atin dahil, hindi po dahil good lang tayo. Na pag pumalpak tayo, parang nawawala na ang goodness ng Lord sa atin. No. Hindi po nagiging good lang si God pag good tayo. Ang sabi po diyan, His goodness and unfailing love sabi ni David, pursue me all the days of my life. Ano po ibig sabihin? By His unfailing love, na sino man po tayo, ano man po ang ating nagagawa, minamahal tayo ng Diyos. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo yan, minamahal tayo ng Diyos. At dahil unfailing ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po yun magbabago. Hindi po yun kukupas. In the New Testament, dumako naman po tayo, tingnan natin ang sinabi ni Jesus. In John chapter 10, verse 11, Jesus declared, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. And the good shepherd sacrifices his life for the sheep. Hanggang doon sa kanyang buhay na po ibinigay niya, isinacrifice niya para sa atin. And gusto ko pong dalhin po muna kayo in Isaiah. Ito po ay inihula napakaraming taon bago po nagkaroon ng kaganapan in the New Testament. It's about kay Jesus. At ito po ang sinasabi. Chapter 53 verses 3 to 5. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Referring to Jesus. He was despised and rejected and forsaken by men, a man of sorrows and pains, and acquainted with grief and sickness, and like one with whom men hide their faces, he was despised, and we did not appreciate his work or have any esteem for him. Surely, he has borne our griefs, our sickness, weakness, and distresses, mga esses ng ating buhay, no, pinasan po, dinala ng ating Panginoon, and carried our sorrows and pains of punishment, yet we ignorantly considered him as stricken and smitten and afflicted by God, as if with leprosy. And in verse 5, it says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our guilt and iniquities. The chastisement needful to obtain peace and well-being for us was upon him, and with the stripes that wounded him, we are healed and made whole. Yun po yung dinala, kineri ng ating Panginoon. Ano po, na instead na tayo po ang dumanas po ng mga parusa na yan, tiniis po niya na siya ay paluin, hampasin, latiguhin, upang sa mga sugat na yan na kanyang natamo, maging doon sa pagpako sa kanyang mga kamay at paa, magkaroon daw po tayo ng kagalingan at tayo maging buo ang ating buong katauhan. Na meron pong kagalingan na ipinrovide ang Panginoon, yun pong kanyang sinacrifice na katawan ay payment sa ating mga sicknesses and diseases. By the stripes, by the wound na tinamo ng Panginoon, we are healed and made whole. Hallelujah. Pwede bang kasabihin mo galing mismo sa puso mo, hallelujah? Thank you, Jesus. What a great sacrifice ng Panginoong Jesus for all of us. Dinanas ni Jesus
Ano po, ang mga yon para sa ating mga kasalanan. Ano po, para sa lahat ng ating sakit at karamdaman, para po sa ating kaligtasan. And tanong again, why did Jesus do this? Bakit ginawa ni Jesus? Wala man siyang kasalanan. Napakaganda ng kalagayan niya in heaven. Bakit siya bumaba ng lupa, nagkatawang tao, para danasin ang mga bagay po na yan? The answer is, because Jesus loves you. And He cares for you. And because He is the shepherd of your life. Not just shepherd, but the good shepherd of your life. Na ang good shepherd na po, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Romans 5:8, sabi po doon, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Jesus ay mamatay para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Hindi muna hinintay ng Diyos na tayo'y maging mabait o mabuti bago siya mag-alay ng buhay sa atin. Habang tayo'y namumuhay sa kasalanan at tayo'y patungo sa kapahamakan, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil ayaw niyang ikaw ay mapahamak. Hallelujah. At dahil po ganito ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, ang nais naman po niya ay magmahalan at mangalaga tayo sa isa't isa. Sabihin mo nga mga salita nito, magmahalan at mangalaga. That we love and care for one another. In Galatians chapter 6 verse 2, it says, share or carry each other's burdens, and in this way, obey the law of Christ. Pag daw po tayo ay nagpapasanan ng mga kabigatan ng isa't isa, nagtutulungan, we care for one another, nasusunod daw po natin ang kautusan ni Kristo. And in verse 10, sabi po ni Apostle Paul, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Binigyan po ng emphasis ni Apostle Paul yung paggawa po ng mabuti sa mga kapwa mananampalataya. In our brothers and sisters. Na yun na pag may oportunidad. Ano ba yung oportunidad? Una, pag ikaw ay binibless ng Panginoon. Ang isang reason bakit ka binibless ng Panginoon, para maging blessing ka sa iba. Hindi lang para mag-ipon ka ng mag-ipon hanggat gusto mo, hanggat humaapaw. Bagamat walang masama po doon. Ang isang reason kaya ka binibless ng Lord para maging blessing ka para sa ibang tao. That's why sabi po dyan, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. At kapag na po tayo gumagawa ng mabuti sa isa't isa, sabi niyan, na-obey natin ang kautusan ng Panginoon. So we need to grow in love, una sa Panginoon, at pangalawa po para sa ating kapwa. At ang isang kaparaanan, para magawa po natin ito, is through the small group. Pwede masabihin mo yan, small group. Or by fellowship. And tulad po na nasa larawan po na yan, pag sinabing small group or fellowship, hindi po yung naglalagay lang tayo ng table sa tabi ng karsada at may mga bote dyan ng alak na ating pinagsishiran. Hindi po yung nagpe-fellowship habang may baraha na pinaiikot-ikotan. Kawain ko po ng araw yan. Ang small group na tinutukoy, church small group, ito po yung maliit na group na kung saan consist of 2 or more people. If possible, not more than 12. Kasi pag more than 12, malaki na po yan. Sabihin, nagtitipon-tipon. Una, para magpuri sa Panginoon. Sama-sama na nag-share ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng encouragement for one another. And then, nag-aalaman ng mga kalagayan sa buhay, nagpapanalangin at nagpapalakasan.
Yun po ang nais ng Panginoon na sa magitan po ng ganitong gawain, tayo po ay mas na-develop po natin ang ating love, mas na-express and also na-discover po natin ang ating potential o potential ng ibang tao. So ang small groups, ito po ay naglalaman, ang small group ay nagko-consist ng mga imperfect people. May mga weaknesses, may mga failures, may mga problems. Pag sinabing small group sa church, na kung saan express natin ang love, care, and so on, it doesn't mean perfect na small group yan. Walang mali dyan. Nandyan talaga 100% madamo ang pag-ibig ng Diyos. Ano po? Ito po ay totoo lang dyan ang love ng Lord. But ang point is, ang nag-join sa small group, ito po yung mga inaayos pa ng Panginoon. Na may mga kahinaan, may mga pagkukulang, nagkakasala. Ano po? Pero nagsasama kasi po sa small group, meron pong understanding, meron pong helping each other, loving each other, encouraging one another, growing together. Kaya mahalaga po na tayo nag-join po dito. So, when we are connected in the small group, dito po mas lalago tayo spiritually. Dito mas maalagaan po tayo at makakatulong ito para, sabi ko kanina, ay either tayo po ay mapagpala or tayo po yung magiging pagpapala sa iba. Hallelujah. So, church small group is God's design for our spiritual growth and the church growth. So, ang tawag po natin sa COG, sa small group po na yan ay C2S. Pwede mo sabihin mo C2S? Or Connect to Souls. Na ito po ay, itong ating C2S, ito po isang avenue for laruns. Ano? Pwede mong sabihin mo yung word na ito, laruns. Ay, hindi po niya, ano yung laruns? Ano po? Yan, nandiyan si Ma'am Helen, ano ba yung laruns? Wala pong ganong salita actually. Ano po? Ito po yung nilagyan ko yung acronym. Ano po ba, tayo nasa small group, nasa ating C2S, ano ba ang meron dyan? Laruns. Number 1, letter L is, ang pangunahing nilalaman po ng ating small group ay love. Sabi mo nga, love. Pinapatama po natin dyan yung pag-ibig po ng Diyos. Doon po tayo humuhugot ng love po na yan. And the unconditional and unfailing love of God. Dahil nilikha po tayo ng Diyos na may damdamin at ang pag-ibig, ang love po, ang pangunahing need po ng ating emotion. Pag po hindi na-meet, yan mo natin ang pangunahing need ng tao is love. Pag hindi na-meet, pag hindi naramdaman ng tao ang love na yan, kulang at kulang ang kanyang buhay. Hanapin po niya yan. At pag hindi po, parang ano po yan pag ikaw ay gutom, physically gutom, anong gagawin mo? Tutulog na lang. Anong gagawin pag gutom? Kakain pag may pagkain, pag walang pagkain, tutulog na. Maghahanap ng pagkain. Itutulog na lang pag wala talagang matagpuan na pagkain. In other words, gagawa ka ng paraan para matugunan ang iyong pangangailangan. Amen po ba? Kaya may mga nanghihingi. Kasi wala silang pagkain o anong pangangailangan. Kasi naghahanap ng paraan, gumagawa ng paraan, matugunan yung pangalan. The same with the need of love. Pag hindi natin naramdaman yung love talaga, kung sa tahanan, love of the family, love of the father and mother, pag hindi po natin naramdaman, hahanapin niya sa labas ng bahay. Need po yan, primary need po yan ng ating emosyon. Pag hindi naramdaman ng ating anak ang love na yan ng parents, maghahanap yan sa barkada o sa mundo. Merong need na hindi natatagpuan. Kaya minsan merong nakikipagrelasyon ng maaga. Bakit? Naghahanap ng love. Merong kulang na hindi matagpuan.
Hindi po na ibibigay sa kanya na dapat magbigay. That's why naghahanap ng another person na nakikipagrelasyon sa iba na kailangan nila. Yun ang love na hinahanap nila. Hindi pala yun ang klaseng love na kailangan nila. Kaya lalong nasisira ang buhay. At dito po sa ating fellowship na yan, dito po sa small group, dyan po natin itinatry, sinisikap na maipadama yung main love, yung source ng love na yan na unconditional pag-ibig ng Diyos. Kasi may mga hindi kayang ibigay ng tao na pag-ibig. Dahil sa kanilang mga experiences na hindi maganda. That's why meron tayong paghuhugutan ang pag-ibig ng Diyos. At yun pong ating sinisikap na yung main ingredient ng ating small group is the love of God. Kaya mahalaga na tayo nag-join ng ating small group. Pangalawa, ay letter A. Ano po yung A? Acceptance. Na sino ka man, ano man ang background ng family mo, ano man ang nagawa mo, accepted ka. Sa C2S, welcome ka. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo yan, sa C2S, welcome ka. Yan o, pinapromote po natin ang ating C2S. At napakaganda po nito. Third is, letter R, respect. Na sino ka man, kahit nagkakaiba-iba po ang mga opinions and ideas, at normal naman po na magkakaiba ang mga opinions and ideas, pero nagre-respetuhan sa isa't isa, maganda pa rin ang samahan at relasyon. Respect. Fourth is understanding. Para sabi mga understanding. Naintindihan ang ating mga kahinaan at pagkukulang. Ano po? Dahil nga po ito pong sito is isang avenue where we are reaching out each other. Fifth, nourishment. Nafe-feed po tayo dito spiritually and physically. Ini-add po yung physical. Bakit? Kasi sa small group, nabubusog na po tayo ng Word of God. Nabubusog pa ang ating tummy pag may blessing. At lagi naman nagpo-provide po ang Panginoon. Ano po? Pag walang-wala talaga, ano po? Kape at biscuit. Then ang point po is, dahil nagpa-participate ang bawat isa, hindi lang po tayo, nasisiyahan na po ang ating puso dahil sa fellowship and the Word of God, pati ang ating physical na katawan na feed. Yan po sa small group and fellowship. That's why Hebrews chapter 10 verse 25, it says, not forsaking or neglecting the assemble together as believers, as is the habit of some people, kasi ang iba ayaw talagang gawin po yan, but admonishing, warning, urging, and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day is approaching. Lalo ngayon na nalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon, napakahalaga po tayo nagpapalakasan sa isa't isa. And lastly, letter S. Sa small group or sa fellowship, ito po ang ating spiritual home or the church. Ano po? Ito po ang ating spiritual family. Sabi ko kanina, welcome ka dito, kabilang ka dito sa spiritual home na yan. Now, ang small group creates deeper relationship and close friendship. Gusto mo ba magkaroon ng bagong kaibigan? Di ba gusto po natin? Ano po? At dito po sa small group, nagkaroon po tayo, nabibuild po ang magandang friendship. Nagkaroon po tayo ng mga bagong kaibigan po dyan. So join in one of our small groups. Ano po? Kung nasisiyahan ka na sa congregational na fellowship tulad po ngayon, magkakasama po tayo, pangmalakihan, panglahatan, ay madadagdagan pa ang iyong kasiyahan kung magkakaroon ka o atin ka ng fellowship, ng C2S po natin. Kasi iba po ang pagtuturo at pakikinig sa ganitong palakihan na po, pangkalahatan. And sa ganitong setting, kasi dito ay hindi ka makapagtanong. Kung yung napakinggan mo, hindi mo gaano naunawaan, hindi ka makapagtanong. May insight ka, di mo ma-share. Pero sa small group, doon ka pwede magtanong, pwede ka mag-share ng mga insights mo.
Kasi baka meron kang na-receive na magiging pagpapala sa iba. So join the fellowship. May share mo ang ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon. And so, ito ang tanong again. Do you want laruns? Gusto mo maranasan yung love, acceptance, respect, understanding, nourishment, encouragement, and a spiritual home where you belong? So, una, ito po yung binibigay ng Panginoon sa atin. Pangalawa, na ito po ay nais ng Panginoon na naranasan ng bawat isa sa church. At mas maramdaman po natin yan kapag tayo kabilang sa ating mga small groups. So, magtanong po kung muli ngayong umaga, kumusta ang kalagayan mo? Kumusta ka ngayon? Ano ang gusto mong gawin ng Panginoong Jesus sa iyo at sa sitwasyon mo? At ito isang katotohanan na gusto ko pong sabihin po sa inyo ngayong umaga, Jesus cares for you. Pwede ba sabihin mo siya sa iyong katabi, Jesus cares for you. Balikan po natin yung ating text from 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him. Sabi mo nga, on Him. On Jesus, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. May I call our worship team? May iba-iba po tayong pinagdadaanan. Mari ang iba po sa inyo, masaya kasi blessed na blessed ka. Mari ang iba din po sa inyo ay hindi gaanong kasaya dahil may pinagdadaanan ka. May pangangailangan ka, may nararamdaman ka sa iyong katawan. Kahapon po, doon po sa GrowthCon, sa conference, ay binigay na po sa amin yung result ng aming mga laboratories na nakaraan. Ginawa pong mga laboratories po sa amin. At ang sabi po ng wife ko, pag ibigay po sa akin ng folder, sabi po na nag-abot from the nakalagay po doon sa computer, from the doctor, meron daw, kailangan ko daw atang magpa-ECG and somewhere sa heart na po. So, kagad, tinignan ko po doon sa result. Kasi may result po nando sa folder. Sabi ko, clear naman lahat. Sabi ko, saan kaya galing yung... So, sabi ng wife ko, yun daw po yung sabi din ng doctor doon po na sa computer. Eh, sabi ko, galing din naman yung sa laboratory, yung po... Yung result na nakasulat doon sa papel. Anyways, so naman po yun, hindi po ako nag-alala. Bakit? Kasi may Jesus na nagkikare. Ang sabi doon, casting the whole of your care. Kaya naman yung kalagayan mo, ng pangangailangan mo, ipapasa mo lang daw sa Panginoon. Buo! Ibigay mo lahat. Huwag ka na magtira ng alalahanin. Dahil ang gusto ng Lord maghari sa ating puso, yung kapayapaan at sa ating isipan. Kasi mahal ka ng Panginoon. Pwede po pa kayo imbitahan tumayo. Let's pray. Father, hayaan mo, Lord, yung simplicity of your word na itong ngayong umaga. Masagap na yung mga anak, yung kahalagahan nito. Hindi po simple ang iyong ginawa para sa amin. O Lord Jesus, you died on the cross for us. You sacrificed your body
to be wounded, Lord, to be bruised, para magkaroon kami nakagalingan. And your blood was shed on the cross as a payment for all our sins. Kaya Lord, hayaan mo yung napakalaking isinacrifice mo, makuha namin ang benepisyo nito. By believing, Lord, sa iyo at sa iyong ginawa, and by declaring that you are the shepherd of our lives. And because you are our shepherd, Lord, you care for us affectionately and watchfully. Kaya Lord, hayaan mo sa moment na ito as we meditate on your goodness, on your love and care, i-allow mo, Panginoon, na mag-express kami sa iyo ngayon ng pag-thank you. Pag-thank you for your love. Pag-thank you, Panginoon, sa ginawa mo sa amin. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Pwede bang namnamin po natin? Of course, yung song po na yan, laman ng song. Namnamin po natin, alalahanin po natin yung sacrifice ni Jesus Christ. That's why meron po tayo ngayong communion. Yung mga piraso ng tinapay po na sinisimbol ng katawan ni Jesus na nagkasugat-sugat para sa atin. At yung kopa, yung juice na nagsisimbolo ng dugo ni Jesus na nialay para sa atin. Namnamin po natin. Kaya meron ito. Kaya nagkakatipon tayo ngayong umaga para dito dahil may Jesus na nagmamahal sa iyo, nagke-care for you. At muli, as we sing this song, awitin po natin ang chorus ng song nito. Awitin po natin muli from the heart po talaga. Naka-address mismo, sinasambit po natin ito na po sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me
child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be a child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for loving us. Minahal mo kami kung sino man kami. Ano man, Lord, ang aming background. Minahal mo kami, tinanggap mo kami. At hindi ka tumitigil sa paggawa ng mabuti sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Kayo po muna ay maupo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. And dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Okay. Maraming po salamat. Sige, pwede maimbitahan po kayo. Gusto tumayo. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Father God, maraming salamat po sa dakila mong pag-ibig sa amin, O Diyos. Ang hawak po naming tinapay, Lord, ito ay nagsisimbolo ng pag-ibig mo sa amin. Na ito ay bahagi, Lord, ng sinacrifice ni Jesus, yung kanyang katawan, Lord, para po sa amin. Na kami also, Lord, ang piraso ng tinapay, nagsisimbolo kami kabahagi, Lord, sa iyong katawan na ito. Sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong katawan. Thank you, Lord. And salamat, Lord, sa kopa, Lord, sa simbolo ng iyong banal na dugo para sa amin. At we pray, Father, i-bless mo po ito para sa amin, na pagtanggap po namin ito, ang tatanggapin po namin ay yung mga blessings na nakapalo po dito. Healing, Lord, and forgiveness. At iba pang mga bagay. Salvation, O Lord, dahil kay Jesus. At marami pong salamat, aming Ama, in Jesus' name. Hallelujah. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. For I pass unto you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang tinapay. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Tanggapin po natin ang kopa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, may papasa po sa inyo na plate para po sa lalagyan po. You may take your seat na po. Ano po, maraming po salamat. Good morning po. Yeah. So, basa lang po ako ng isang verse from Proverbs chapter 3. Sabi po sa verse 9, "Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce."
So, ngayon po, let's focus first on the word honor. Yun yung first word ng verse po, no? Honor the Lord with your wealth. Sabi po doon, yung honor daw po from the original Hebrew, yan, kunyari may scholar tayo. Original Hebrew is parang kabed, something like that, kabed. Ang ibig sabihin doon, the word kabed in Hebrew means to be heavy or weighty. In short, mabigat, may heft, may weight siya. It's also used in other places sa verse na honor your father and mother, sa ganung verse, same word. And in context, it means to add weight to something or to add value to something. Like, mas bigyang halaga or let's give importance to something. In the verse, when the author said, honor the Lord, probably means pahalagahan mo si Lord with your wealth. Or bigyan mo ng importance si Lord with your wealth. Now, what does the author say we should do to honor God with our wealth? Ang sabi niya doon, with the best part of what we produce. Tell your seatmate, best part daw. Yan. Ang question, are you honoring God with the best part? Yan. So let's continue reading sa verse 10. Sabi niya, then he will fill your barns again. He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Yan. So when you read it as it is, madali siyang isipin. It's easy to look at it as a parang transaction. May give and take. Parang if you do this, you will receive this. Pero I want us to think about it this way. I want to encourage you that giving is not a transaction, but it is an act of worship and of trust. Sabihin mo nga sa katabi mo, worship. And sa kabila, trust. Yan. So as we contribute to the work of the Lord by giving, remember that it's not merely a transaction, but it's a spiritual discipline. When you say spiritual discipline, para siyang worship or prayer or fasting, ganon. Yun po yung mga spiritual disciplines. And as we do that, let's embrace the opportunity to participate in the mission and ministry in church. And in understanding that your generosity is an important part ng plano po ng Panginoon. Kaya in this act of giving, you're not only supporting this church, this community, but also opening yourself up to the abundance of blessings that God provides. Amen. So, let your best part, yung tithes and offerings natin, be a joyful expression of gratitude and of faith. And as we trust God that His blessings will flow abundantly, hindi lang siya materially, of course. So may your giving be a testament to the generosity of your heart as you honor God with your wealth. Sige po, let's give. Tingnan po natin ang teaser na ito. Ayan. So, sige po, palakpakan natin si Lord. Ang bilis. Teaser kasi. So, we will be having our week-long celebration of our 25th anniversary. Wow. Silver anniversary na po ng ating church. Di ba napakabuti po ng Panginoon? Amen. So, ang atin pong tema ay initiate. Ayan. At dahil po dyan, meron nga po we have a week-long celebration. On April 1, we will be having our community clean-up drive. We want you to register. Ate Girlie has the papel, the form for you to fill up. Your name, yan, nakalagay pala dyan, free lunch. So we will not only be cleaning outside, but also inside the church. Help us out. Okay po ba? And on April 2, meron po tayong free legal consultation. Ayan. 9 to 3 p.m. Ano po bang mga ilalatag natin doon? O tatanungin natin sa dalawang attorneys na willingly pupunta po dito. About land title, baka may mga kailangan po kayong mga lupa na hati-hatiin na. Ayan, business registration, child support, other legal matters. We need you to sign up again kasi po we are to screen ano po yung mga kaso na ilalatag din po natin sa mga attorneys. Ayan. Limited slots only pala kaya we need to sign up.
On April 3, that will be Wednesday, meron po tayong basking, ang tawag natin doon, outdoor music performance. Dito po sa labas, we invite you to join us. Diyan lang sa labas. Sa gitna, diyan. Dito lang po. Lalabas po tayo. Magtutugtugan, magkakantahan para sa Panginoon. Ayan. So, we invite you to join us. 8 p.m. po gagawin kasi dun madaming opportunity natin to give out tracts, give out flyers to people na nadadaanan po. And meron po itong libreng pakape. So, para tayong nasa labas at magkakape-kape. So, we invite you to join us. At ito po ay week-long celebration. So, next Sunday pa yung 4, 5, 6, and 7. So, inisa-isa namin to. Okay po ba? It's a week-long celebration. So, para suspense. We do hope you register and join us and invite others to join us as well. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay magsitayo. Hallelujah. Bago po natin tanggapin ang benediction, isa pang best clap offering for Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Sige po, extend niyo po ang inyong right hand. At tanggapin po ang may pananampalataya ng salita ng Panginoon. The grace, the favor, and the spiritual blessing of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the presence and fellowship, the communion and sharing together, the participation in the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng Amen. So be it, and to God be the glory. Gusto po niyo makipagkwentuhan, makipag-banding-banding sa mga kapatiran, magpakilala, may makilalang new friend, malaya po natin gawin ngayon.